Mga Kalingap, Hi mga kalangga! please support Wow Life TV. Thank you. Thank you! You're Mr. Good Vibes. Record na ako. Yeah. Shoutout sa lahat, Wow Live TV, guys! You're Mr. Good Vibe. Shoutout sa lahat. So shoutout sa lahat, guys, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Araw po ng ano bang araw ngayon? Kalimutan ko na. Shoutout po sa inyo lahat, guys, sa lahat ng mga Kalingap po, fans, Rosil Kalingapan, silo po sa inyo at magandang araw po sa lahat po ng mga walang sawang pagsuporta po kay Wow Life TV, sa mga nag-like and share. Thank you very much po. Pero bago po tayo magsimula sa ating reaction for today's video, di ba? Ika nga ni Miss M's Life for today's video. DJ Jonas Sagayno. Suportahan po natin ang buong team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Raban to All Charity. Sila ni sila ni Kuya, tika lang, nabubulol ako. Suportahan po ang team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Raban natin na Vlogs and Tol Kalingap Charity Vloggers or Kalingap Partners. So yun na, guys, sana po sa upload na to mayroong mag-like and share, no? Sa mga hindi nag-skip ads, thank you very much po sa inyo. So ito, guys, i-react po natin to ng kunting reaction lang dito sa sa binilikan ni Rowell na dati niyang beneficiary. Ang beneficiary pa rin niya si Jazz Ivan. Diyan natin konti ito. Ito ba yung mama ni mama ni Jess Ivan? So ito, guys, magsimula tayo sa 10 minutes, guys, kasi pa mahaba tong upload dodong Rowell. So dito tayo magsimula, pakinggan natin yung mga hinaing or hinaing ba or kung ano yung mga sasabihin ng nanay ni Jess Ivan. Ayos naman. May kuryente kayo paggabi? Ganito po. May ano din po kayo din? Lagi na din po ako ng... Simula nung walang kuryente. Lagi lang po dito po ako sa loob kasi medyo mainit po. Kasakit po ako. Tapos yun, napabayaan ko ng tindahan na nag-asikaso. Oo. Yung kita ni mister mo, pagkain nyo lang. Napabayaan po nila ang kanilang tindahan daw, sabi ni nanay. Naman lang po kasi ang trabaho niya pa, Hindi mo ang sulpot lang po. sulpot lang kung may... Kumbaga wala talagang araw-araw na trabaho yung tatay ni Jess Ivan or yung asawa mo na kumbaga pasulpot-sulpot lang, something like that, or extra lang. Pero laban lang sa buhay na ganun talaga buhay. Papagawa lang. Opo, tapos tama lang po sa pag-ano namin. Kaya medyo napabayaan ang tindahan. Opo. Pero malaking tulong naman po, ate, kung may tindahan po kayo. Po, kasi pag wala din po kami Diyan din kayo kumukuha. Ay, oo naman. Malaking tulong ang tindahan kung yung tipong kung anong bibilhin, bigas, something like that, or ulam, mayroong maidudukot na mga barya-barya agad, 100, 50, 20, something like that. Mas maganda yung may tindahan talaga, di ba, Nay? Wala na nga po noon, sabi ko pag pumunta tayo sa Kalingap, nakakahiya. Wala na naman yung tindahan. Kumbaga, sa madaling salita, Nay, hindi nyo po napaikot ng maayos or hindi nyo po napaikot ang puhunan. Parang ganun po ang dating, Nay. So, understandable naman siguro kung hindi napaikot, Nay, kasi sa araw-araw ba namang gastusin nyo, di ba? Sa budget nyo araw-araw, talagang masashort kayo at mabawasan talaga or mauubos talaga yung sinasabi nating puhunan sa tindahan. Diba? Siyempre, ganun kayo makasya, di ba po? Pag walang-wala talaga. Mapaikot naman siguro, guys, no? Kung may trabaho lang yung may trabaho si tatay araw-araw, hindi yung gaya na sinabi kay ni nanay na minsan wala, minsan mayroon, kumbaga pasulpot-sulpot na trabaho. So malamang pag walang trabaho ng isa sa kanila, mababawasan talaga yung kita
okay lang sana kung kita, kung pati puhunan ay mababawasan pa. No? Or yun na nga, nangyari na babawasan pa kasi sabi nga ni nanay, nakakahiya naman kung babalik sila dito ni Roel, naubos na yung mga display dyan, yung mga paninda, pero walang naipon. So okay lang yun ay at least na ano nyo man na nakakatulong sa panggastos nyo araw-araw, di ba? Kaya ngayon, dinagdagan po ngayon ng ng mga paninda, di ba? Para kahit paano. Don't you worry, Nay, kasi sobrang lawak po ng unawa at matalino ng isang dudong Roel, Nay. Alam po niya ang sitwasyon nyo, kaya hindi po siya nag-utubiling. Dagdagan po agad at palitan po kaagad kung ano man yung mga nawawala o mga naibinta dyan sa tindahan nyo. Alam ko may bit-bit niya si Dudong Roel. Pangtinda nyo yun naman. Tingnan natin, Nay. Kung may mga kita, konti-konti. Bakit po? Nung mawala na kami ng mga paninda. Masaya sila? Oo, Bakit naman? Ano, Nay? na kami ng mga May konti-konti. yung mga kapitbahay namin. Bakit po? Nung mawala na kami ng mga paninda. Masaya sila? Oo, Masaya rin yung kapitbahay ni nanay kasi wala na silang paninda. Kayong mga kapitbahay ni nanay talaga, kayo din. Kung mayroon kayo bibilhin toyo, asin, bitchin, or anumang bilhin nyo sardinas, something like that, lalayo pa kayo. Tapos ngayon, natutuwa pa kayo. Huwag ganon. Parang natutuwa pa yung ibang tao pag nakikitang may ibang taong nahihirapan. No? Parang tuwang-tuwa pa sila. Bakit naman? ay, ganun pa ang gusto sa amin. Yun naman gusto nila. Ang bira. Ganun ang gusto sa amin. Pwede dong, siguro ando na yung inggit siguro dong, something like that kasi sa lahat ba naman ng tao dyan, si Just Ivan ang tulungan mo, napaganda yung bahay, sobrang as in na solido at magandang bahay talaga yung kay Just Ivan, nabighan nyo pa ng panghanap buhay or something like na napagawa niya yung tindahan, so mayroon talaga mga tao, may natutuwa, pero mayroon ding mga naiinggit talaga at nagdasal na sana babagsak yung tindahan. Ayun lang. Ganun lang yun. Dito talaga. Hanggang ngayon, di pa rin kayo Wala. okay. Pag nga po ay, di ba nung linggo po, di ba nag-ano yung asawa ko nag-inom. Oo, dito. Naman po. Tapos parang labas po siya ng nakita. Si Mr. mo. Sabi, Anong sinabi nila? nandun pa rin po siya na, yung asawa ko nagpaparin na, wala akong kapamilya dito. Sabi nila? Sabi ng asawa ko. Kasi wala nang dahilan, ba't nagalit sa kanya. Ano. Kaya parang nilalabas ng dito yung sa mga pag lasing po. Pero pag, tahimik naman, wala naman. Si Mr. mo kaya nga po. No, kumbaga napuno lang din si tatay na yung mister mo. Kumbaga kasi parang napuno din sa mga narinig niya araw-araw, paliwat ka ng tainga niya, nag-kiss ganito, ganyan kayo. Kasi ando na yung ano na nainggit nga na yung dating bahay nyo na, kasi napanood ko na unang vlog ni Roel na yung bahay nyo na parang may mga tagpi-tagpi lang. Tapos nung nabago na ni Roel, napaganda ni Roel, na sobrang ganda talaga ng bahay nyo. Tapos dagdag pa yung nagkaroon ka ng negosyo or tindahan. So, mayroon talaga mga kapitbahay na may inggit talaga. Yung sinasabing marites na or mga chismosa, naku na sa mga kapitbahay marami talaga yan. So, mga ganyang tao na huwag nyo lang pansinin para makahanap kayo ng away. Huwag nyo lang pansinin kumbaga, huwag nyo lang pakinggan kung ano yung mga sasabihin. Ang importante na wala kayong ginagawang masama sa kanila or hindi nyo sila niliribat or sinasagot. Bahala sila na karma na pong bahala sa kanila. Basta importante, wala kayong ginawang masama. Yun lang. Ox na yun. Diba? Pero hanggang ngayon, di pa rin sila na di pa rin okay yung ano nyo. Hindi pa rin. Pero, lang po, hayaan nyo na lang po. Ay, tama. Tama na yan hayaan nyo lang kung hindi pa kayo okay sa mga kapitbahay nyo. Make sure lang na para safe lahat. Basta wag na para iwas away wag nang sumagot dun sa mga nagchismis-chismis sa inyo, something like that. Kung wala namang pero pag mga malubha na yung mga sinasabi, below the belt na, andyan naman kayo, sugudin nyo na, sumbong nyo sa pulis o sa barangay. DJ Jonel Sagayno Remix. Meron ko naman kung walang Hayaan nyo lang po kasi kayo nagsusumikap naman din, di ba? Hindi naman din kayo nagparaasa po sa kanila. Si Mr. mo nagtatrabaho naman po. Kaya na lang, huwag na lang pansinin, di ba? Oo.
Kasi ang importante doon, wala kayong ginagawang mali. Akala ko na sa Sokmin lang na may bashers ang Rochelle couple na yung Rochelle Love Team, yung mga sinasabing may mga inggit sa dalawang bata na to. Mantakin nyo, Nay, pati pala sa inyo, Nay. May mga kapitbahay din kayong palang ganyan, Nay, na naiinggit din sa inyo at chinichismis na kayo at minsan inaaway kayo, pinaparinggan. Parayos gulo, Nay. Huwag mo nang anuhin, Nay. Huwag mo nang sagutin. Gayahin mo yung dalawang langga namin sa Rulas to Rizal. Kumbaga, huwag na. Pag mga bashers na, kumbaga, bashers na, Nay. Kumbaga, ngayong nagkabahay kayo, Nay, ng maganda, nagkaroon kayo ng tindahan dahil sa tulong ng isang Rule of Malalag, nagkaroon kayo ng bashers. Pagpalagay natin bashers yung ibang kapitbahay mo, Nay, so mas maganda, huwag nyo nang pansinin. Pero pag below the belt yung mga sinasabi, pansinin nyo na, sugurin nyo na may kasama ko yung pulis. Yun! Ay, talagang ganun yung mga tao ngayon, kung sino pa yung abay, dapat natuwa nga sila. At si Aybay mapagamot na at gumanda pa paano kahit yung bahay nyo. Kasi mayroong nakakatulong sa inyo, isang Rule of Panalag. Abay, ibang tao ay nagagalit Abay, ano bang rason bakit nagagalit? Abay, talagang naiinggit sila. Gayon lang yun. Oh. Diba? My God! Di ba po? Isipin niyo po, wala kayong maling ginawa sa kanila. Di ba? Huwag kang matakot, Nay. Huwag mong problemahin. Basta alam mo, wala kang ginawang masama. Wala kang sinabing masama sa kanila. Wala kang ginawang mali sa kanila. Wala kang sinasabing mali sa kanila. Abay, huwag kang matakot. Ay, sino ba sila? Ay, kainaman. Diba? So, ganyan, ano na lang, di ba? Kanya-kanyang diskarte na lang. Kahit nga po mga anak ko namin. Kahit po, Yung mga anak ko po, hindi din kinakausap, yung kibo. Grabe naman. Pero sa ngayon, hayaan niyo po anong mararamdaman po nila nagkaroon kayo ng tindahan. Di ba? Kasi yan po ay kusang binigay po ng sponsor noon. Ay, naku, Nanay. Ngayon, Nanay, siguro yung mga kapitbahay mo, Nanay. Ay, naku! Ay, kainaman, Ay, baka lalong magalit yan, Nanay. Kasi, yung tindahan ay may laman naman, madagdagan yung laman, Abay, gaya ka ng sabi mo kanina, yung mga kapitbahay mo parang natuwa pa yung walang laman tindahan mo. Ngayon nagkaroon ng laman, abay, bukas ay tsako, magagalit na naman yun sa iyo. Pagkagayo, Nanay, wag nyo na akong pansinin. Hayaan nyo lang. Basta, kahit anong sasabihin sa inyo, kasi yan po yung masatawag na bashers na kapitbahay. Din. Isa yun si Tita Lindy na sponsor ng bahay niyo po, ate. Na malaki yung tinulong po niya. Taga Canada po yan. Kaya ngayon naisipan niya na magbigay po sa inyo ng ayan naman po, paninda naman po At hayaan niyo po, ate, pag magkaroon din po tayo ng sapat po na budget, dadagdagan pa natin yan, di ba? hindi po daw Binabalikan. punta dito yung mga kalingap kasi daw po. Para, hindi ko rin po maano, sabi ko siguro busy lang kasi yung si Busy po kasi. maraming Nay, busy po ang isang Rule of Panalag. Kumbaga, hindi lang po kayo ang beneficiary ni Dodong Roel. Marami kasi, Badjos Ivan, mayroong Laika, mayroong Erika, mayroong Nanay Lilia, mayroong si Lula Lilia, dalawang Lilias, etc. Ang dami pang iba na marami siyang tinutulungan kasi So siguro kaya natagala na ang dami kong tagyawat sa batok. Pero mabango. Balik na sa topic, Nay. Natagalan lang bumalik sa inyo si Rule of Malalag, si Dudong Roel, kasi marami din po siyang inasikaso ng ibang mga beneficiaries niya at pinagagawan din po niya ng bahay. At least nabalikan kayo ni Dudong Roel, may bahay na kayo maganda at may tindahan pa. At ang masaya pa dito, nagdala pa si Dudong Roel ng mga laman ng iyong tindahan. Abay, talagang gayon. Ay, yung kapitbahay mo ulit-ulitin ko, sabi mo kagaganina nung wala ng laman yung tindahan mo, natutuwa sila. Ngayon nagkaroon na ng laman, ay magagalit ako sa iyo. Diba, Nanay? Kasi yung nakaplano just Ivan, papacheck up namin, di ba? Kasi
Oo, Nay. Talagang tutuparin ni Dudong Ruel na, Nay, na ipagamot or ipa-check up po ni Dudong Ruel si Just Ivan. Ayan. Kailangan naman din na dapat ano siya, yung malusog pa para operahan, di ba? Ang pera, andyan lang, di ba? Pero ang kailangan talaga yung may tamang timbang, di ba? Lalo ngayon, nagkakasakit-sakit si Just Ivan. Mahirap naman po kung i-operahan yan. No? Ang kailangan dyan is yung medyo ano siya, yung malusog. Bata pa kasi, Nay. Dapat ang mga bata pag sinabing operasyon or operahan ay dapat hindi siya malnourished or hindi fight, something like that. Yung makita ang doktor na malusog yung kanyang pangatawan, malakas yung immune system or something like malakas yung kanyang resistance. Resistensya. Ganyan. Yan na, Nay. Para matuloy po ang pagpagamot kay Just Ivan. Dapat magkaroon siya ng vitamina, yung Ano po siya sa pagkain. Gaya po yung pinapakain ng namimili siya, namimili. ayaw kumain. So mas maganda kung may ano siya, may vitamins, di ba po? Kasi nakakalakas ng pagkain. Vitamins na yung ano na vitamins ng bata. Iwan ko kung ano ba yun. Ano ba yun? Tiki-tiki. Oh, hindi tiki-tiki. Pang sanggol naman yun. Yung ano na panglakas ng pagkain ng mga bata na katulad ni Just Ivan. Mayroon yan punta ka sa mga Mercury Drug or pharmacy, magtanong ka doon para ano po, mas lalong lulusog po ang isang Just Ivan at mapagamot na ni Ruel of Malala. Siyempre, ano pong mensahe niyo po, ate, kay Tita Linlin po? Yun, magpasalamat po kayo sa butihing puso ng sponsor nyo po na si Linlin po na from Canada na hindi po talaga kayo kinalimutan at talagang nagsuporta pa rin po yan sa inyo. Hindi po rin po niyo sa inyo. Minsan po, maraming salamat po. Nagkaroon po kayong laman ang tindahan namin. Kala ko po, wala na talaga, hindi na po sabi ko nga po sa asawa ko, maglulod po kami para Malamanan po. Kasi may ano din po, mahirap din po kayo maglulod po. Mahirap yan. Kung may utang kayo. Wag na kasi alam ko na sa akin na naramdaman yun na hindi loan tawag niya. Sususin yung loan tawag. Siguro na kukuha kayo 5-6 sa mga Bombay. Wag na kasi naku po, kasi mahirap pag mayroon kang hulugan araw-araw. Siguro, maganda pag sa una may pera ka, pero pag naubos na yan, tapos araw-araw hinuhulugan mo within 2 months, 3 months, something like that, ang bigat nun. So, wag ka nang kumuha na Sponsor po. Yun. Kaya nga. Maraming salamat po. Pero kahit pa paano, ate, may mga bumibili pa naman. Meron naman. Kahit ganyan po ang sitwasyon nyo. Siguro na walang bumibili sa inyong kapitbahay, pero yung iba naman siguro, hindi naman siguro lahat ng kapitbahay bashers mo na, no? Meron din bumibili sa inyo, pero basta na kung may galit man, hayaan nyo na. Kung may mga bashers man kayo dyan na bashers na kapitbahay kung tatawagin, hayaan nyo na. Huwag nyo nang pagpansinin. Kung hindi man maubos, kayo na po mismo ang kakain na. Kung hindi maubos yung kape, kayo na magkape ka tuwing umaga. Para hindi masayang. O kung walang ulam, walang bumili ng sardinas, mga meatloaf, tuna, something like that, ulamin nyo na lang. Malapit lang ang bilihan namin. Kasi malayo pa sa labas Sabi pa. ko, hayaan nyo po at magkakaroon din po yan. No, di ba? Marami na naghahanap na ibang kapitbahay na sinasabi ko sila Ngayon, hindi na lalayo ng yung ibang kapitbahay mo na bibili doon pa sa labas kasi nagkaroon na po, sa tulong na po yan ng sponsors na si Linlin at syempre sa isang Ruel of Malala. Diba? Totoo na po. Ang tulong po namin natin, di ba? Hanggat may mga tumutulong, babalikan po namin kayo dito. Sana po. So ipakita natin guys, ipakita natin kung saan na yung mga laman dito sa tindahan ni nanay, no? Iano natin. Kung gusto niyo marinig yung mga paliwanag ni tatay or explanation ng tatay ni Just Ivan, just go to the YT channel of Ruel of Malalag, English, no? Na nasa description ko, i-click nyo lang tapos hanapin yung naturang video na tindahan ni Just Ivan o di mo nakalagay dito na Ivan na ubos na ang laman. Yun yung pamagat. Diba?
ito na nga yung mga napamili ni, ano no? Dito banda yun eh, na yung mga wala ng laman. Nag-ano sila ni, nasaan ba yun banda? Wala na yata dito. Hindi na yata napakita eh. Baka din eh. Ito yung namili si Dudong eh. Pero yun na nga guys, kung gusto nyo mapanood guys, puntahan nyo po ang channel ni Dudong Royal para doon nyo po mapanood at madagdagan po ang views ng naturang upload ni Roel na about kay Jess Ivan. And please don't skip ads guys. And please like and share. So yun lang naman guys. So maraming salamat po sa inyo no. Wow Live TV. At your service, your Mr. Godwine. Thank you very much. Maraming salamat sa mga nag-like and share. Basta nanay, pahabol na nanay, huwag mo nang pansinin yung mga bashers mong kapitbahay. Bahala sila sa buhay nila. DJ Jonel sa Gyno